Kabanata 641. Sino ka? How dare you trespass in the Canentine Mansion? Ang susunod na umaga, sa loob ng Canentine Mansion ng West Suez. Ang kasalukuyang pinuno at matandang master ng Canentine Mansion, si Demi Watt, ay nasa isang artificial na lawa, gaya ng dati. Hawak niya ang isang fishing pole sa kanyang kamay, tinitigan niyang mabuti ang mga isda sa pool. Sa tabi niya ay nakatayo si Dixon Watt. Si Dixon ay pinagalitan ng husto ni Demi nang bumalik siya sa Canentine Mansion 2 araw na ang nakakaraan. Ito ay dahil sa kanyang kabiguan na ligawan si Connie York, sa kabila ng mahabang panahon na nanatili sa tirahan ng York. Nagalit si Demi sa bagay na iyon. Lolo, ako, wag magsalita. Gustong magsalita ni Dixon ngunit nagpatuloy si Demi sa pagpapayo, nagdala ka ng kahihiyan sa Canentine Mansion ng Kanlurang Suez. Ikaw ay isang lalaki na may virile na katawan, at ikaw ang little scholar ng West Suez. Palagi mong ipinagmamalaki kung gaano kakalakas, hindi ba? Ano? Hindi mo kaya ang isang babae? Walang magawa si Dixon, Lolo, ika-21 siglo na ngayon. Dapat mong baguhin ang iyong mga makalumang paraan. Sa panahon ngayon, it's all about having the freedom to find one's true love, not arranged marriages. I've really tried my best. I can't help it if Connie York is not attracted to me. Kalimutan na lang natin ito sa maraming opinyon, Lolo. Paano kung patuloy akong magsanay ayon sa pamamaraan ng ating ninuno at ibalik ang ating dating kaluwalhatian? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan, sabi ni Demi. Sa sobrang galit ni Demi ay hinailan niya ang linya ng pangingisda mula sa lawa at inihagis ito kay Dixon bagamat manipis ang linya ng pangingisda, sumayaw ito na parang mga bulaklak na nahuhulog mula sa langit sa mga kamay ni Demi. Nang tamaan nito si Dixon, ang paghihirap na natamo ay mas malala pa kaysa sa hampas ng latigo. Si Dixon ay patuloy na binasted ni Demi, ngunit ang una ay hindi naglakas loob na magtago. Ito ay isang tuntunin. Kung si Dixon ay maglakas loob na umiwas, masahampasin siya ni Demi. Bibigyan pa kita ng 1 buwan, Dixon Watt. Kung hindi mo pa rin siya kayang ipanalo, pipalayan kita. Nagkontrahan ang mga mata ni Dixon. Bailey. Ang kanyang pinakamalaking takot ay marinig ang kanyang lolo na nagsasabi ng ganoong bagay. Ito rin ang kahinaan niya. Kung hindi lang dahil sa takot niya na lampoin siya ni Demi, hindi sana siya dumaan sa gulo ng panliligaw kay Connie York. I'll try my best, Lolo. Paniniguro ni Dixon na walang magawa. It's not about trying your best. You must marry her, sabi ni Demi sabay hagis ng fishing rod pabalik sa pool. Oo, Lolo. Hindi makalaban ni Dixon ang kanyang lolo, at mapapanganga lamang ang kanyang mga ngipin at pumayag. Patuloy na tumitig sa isda, nagtanong si Demi, si Sachin Taylor ng Dunham Lake ay lumabas sa Golden Pagoda noong isang araw. Oo, Lolo, nagmamadaling sagot ni Dixon. Maraming tao ang hamarang sa kanya. Nandoon lahat ang pamilya York, Zeppelin Wayne, at Tear Summers, ngunit nabigo ang operasyon. Lolo, ganoon ba ka-intimidate si Sachin Taylor? Napabuntong hininga si Demi. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang masaksihan ni Dixon ang kalungkutan ng kanyang lolo. Ang timog ay sesubog sa kaguluhan, sabi ni Demi. Ang timog ay sesubog sa kaguluhan. Hindi masyadong maintindihan ni Dixon. Isa lamang siyang martial arts nerd na alam lamang kung paano hamanin ang mga martial arts masters mula sa lahat ng dako, at sa gayon ay ganap na walang alam sa kasalukuyang sitwasyon. Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Umiling si Demi. Malalaman mo rin agad dahil nandito na si Sachin Taylor. Ano? Nanginginig ang puso ni Dixon. Nandito si Sachin Taylor. Dito sa Canentine Mansion ng West Suez. Anong klaseng biro ito? Sa mismong sandaling iyon, ilang magagarang sasakyan ang nakaparada sa harap ng pangunahing gate ng Canentine Mansion. Bumaba si Sachin Taylor nang bumukas ang pinto ng kotse, kasunod si Sky Sullivan, ang bulag, si Ali, James Martin, at ilan pa. Tumayo siya sa harap ng pasukan ng Canentine Mansion, hinahangaan ang napakaganda at kahangahangang lentil sa kanyang mga tanawin, at ngumiti. 10 taon na ang nakalipas mula nang mabisita ko ang lugar na ito. Ito ay kahanga-hanga pa rin tulad ng dati. Hindi ko lang alam kung nandito pa rin ang mga tao noon. Huminga ng malalim, humakbang si Sachin sa pintuan ng Canentine Mansion. Pagkapasok niya, isang linya ng mga gwardya na responsable sa pagbabantay sa mga tarangkahan ang hamarang sa kanyang pagsulong.
Ang Canentine Mansion ay hindi lamang isang nangungunang magnate na pamilya ng Timog, minsan din silang isang titan ng Southern Martial Arts Community. Sa makatuwid, ang mga gwardya ay hindi nangangahulugang mahina. Pinigilan ng ilang gwardya si Sachin at ang iba pa sa kanilang paglalakad at magalang na nagtanong, maaari ko bang tanungin kung sino ang hinahanap mo? My name is Sachin Taylor. Mangyaring ipaalam sa iyong Panginoon na balak kong maglakbay sa Scholar Tower ng Canentine Mansion, sagot ni Sachin. Sachin Taylor. Scholar Tower. Nagulat ang ilan sa mga tanod. Para bang ang mga salitang Scholar Tower ay nabalisa. Ang pinuno ng grupo ay sumabog sa galit at pinagsabihan, how dare you? Hindi mo man lang tinanong kung ano ang lugar na ito. How dare you na pumunta sa Canentine Mansion para manggulo? Umalis ka na dito ngayon din. Ang dahilan kung bakit sila naging malakas ay dahil ang Scholar Tower ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa loob ng Canentine Mansion. Sa madaling salita, ang Scholar Tower ay isang restricted area ng mansion. Ito raw ang lugar kung saan naroon si Baxter Watt, ang Old Scholar. Kahit na ang pinuno ng pamilya ng Canentine Mansion, ang sariling apo ni Baxter Watt, si Demi Watt, ay hindi kwalipikadong makakuha ng access kahit na pagkatapos ng ilang dekada. At ngayon ang lalaking ito ay talagang nagpahayag na gusto niyang pumunta sa Scholar Tower. Ito ay malinaw na sila ay spoiling para sa isang away. Ang mga gatekeeper ng Canentine Mansion ay mahigpit na pinandilatan si Sachin Taylor at ang kanyang partido, at direktang naglabas ng utos na paalisin sila. Bilang tugon, mahinang umiling si Sachin. Agad na sumugod ang bulag at si Ali mula sa kanyang likuran. Mga hiyawan na may halong tunog ng sirang bone at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng mga gwardya ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Sobrang kumpiyansa. Umatras ang bulag at si Ali. Sa likod ng kanyang mga kamay, tinapakan ni Sachin ang mga katawan ng mga gwardya ng Canentine Mansion at pumasok. Pagkarinig ng kaguluhan sa pasukan, isa-isa, nagsimulang dumagsa ang mga eksperto ng mansyon. Sino ka? How dare you trespass into the Canentine Mansion? Nang mapansin ng mga eksperto si Sachin Taylor at ang kanyang partido na sumisira sa mga tarangkahan at pilit na pinapasok, galit ang nakasulat sa kanilang mga mukha. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa mansyon ang sinuman. Hindi umimik si Sachin, at nasa likod pa rin niya ang mga kamay habang nagmarcha pasulong. Samantala, lumipat naman ang bulag na sina Ali, James at iba pang nasa tabi niya. Napapaligiran si Sachin ng mga kislap at kislap ng malamig na bakal. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang pumikit. Para siyang naglalakad sa garden. Ang bulag na lalaki at si Ali ay sumalakay sa hindi mauubos na iba't ibang mga paraan upang mabigyan ng daan ang Sachin. Maya-maya lang, isang puting figure ang dumaan, habang ang isang boses ay umalangaw-ngaw, anong uri ng tao ang nang-ahas na pumunta sa Canentine Mansion para manggulo. Kabanata 642. Ang 6 na aces ng Canentine Mansion. Sa sandaling sinabi ang mga salita, isang puting figure ang lumitaw sa harap ni Ali. Isang bakas ng kabangisan ang bumungad sa ekspresyon ni Ali habang itinutok ang kanyang brasong nakabalot sa bakal patungo sa puting figure. Gayunpaman, ang puting figure ay mabilis na umiwas sa suntok, at pagkatapos ay hinampas ang kanyang palad sa katawan ni Ali mula sa isang nakakalito na anggulo. Ang puwersa ay malakas at maganda. Naramdaman ni Ali ang matinding pananakit sa kanyang tiyan, at napilitang umatras ng ilang hakbang paatras. Ang mga tainga ng bulag ay bahagyang kumaibot, at ang Vajralan sa kanyang kamay ay tumusok sa puting figure. Ngunit ang figure ay naanod paatras, huminto pagkatapos maglagay ng halos 5 o 6 na meter ng distansya sa pagitan nila. Ang puting figure ay walang iba kundi si Neil, ang savant, isa sa 6 aces ng Canentine Mansion. Kasabay nito, nasa likod ni Neil ang 5 iba pang combat masters na nagmumula sa mapang-akit na aura. Ang 5 sa kanila ay naglalakad patungo sa larangan ng digmaan. Sa wakas, huminto sila at tumabi kay Neil. Sila ay Herodes ang pilosopo, Lothar ang bookman, Ferris ang mastermind, Louis ang 8 extremities sage, at Elvi the brainiac. Kasama ni Neil, silang 6 ay kilala bilang 6 aces ng Canentine Mansion. Sila ang 6 na pinakamalakas na mandirigma ng mansyon. 2 taon na ang nakalilipas, ang lalaking may titulong sage ay napatay sa pakikipaglaban. Simula noon, 5 mandirigma na lang ang natitira sa 6 aces. Ngunit pagkatapos, si Louis Quintes ay dinala sa mansyon ni Dixon Watt.
Pagkatapos ng multifaceted assessment, matagumpay na na-promote si Lewis upang maging isa sa 6 aces ng Canentine Mansion. Ginawaran siya ng titulong 8 Extremity Sage. Ang 6 na lalaki ay nakatayo doon na parang 6 na dakilang Diyos. Ang malakas na aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay maihahambing kay James Martin at sa bulag na lalaki sa kabilang panig. Huminto si Sachin Taylor sa kanyang paglalakad. Pag-scan sa 6 aces mula ulo hanggang paa, hinayaan niyang tumawa. 10 taon na ang lumipas. Maraming lumang mukha ang nawala, at ilang bagong mukha ang lumabas. Gayunpaman, ang bawat henerasyon ng 6 na ace ng Canentine Mansion ay mas masahol pa kaysa sa nauna, hinaing ni Sachin, na may matinding pang-aalipuste sa kanyang tono. Ang kanyang saloobin ay nagpagalit sa 6 aces. Ang Canentine Mansion ng Kanlurang Suez ay palaging ang titan ng komunidad ng Southern Martial Arts. Bukod sa lahat ng Southern Gentry, ang Canentine Mansion ay ipinagdiwang sa halos 100 taon. Ang mansyon ang pinakamatagal na pag-iral ng isang pamilya sa lahat ng first-class gentry sa Timog. Noong 1910s hanggang 1950s, sa pamumuno ni Baxter Watt, mabilis na lumago ang mansyon. Minsan ang nangibabaw sa buong Hilaga at Timog, maging ang kahangahangang Kingston City ay namutla kung ihahambing sa Canentine Mansion. Noon, walang kapantay ang kanilang kapangyarihan. Mula noong unang henerasyon, ang 6 aces ng Canentine Mansion ay palaging ang pinakamakapangyarihang katulong sa tabi ni Baxter. Sila rin ang kumilos bilang pinakamahalagang kinatawan ng kapangyarihang panlaban na taglay ng mansyon. Noong nakaraan, ang 6 aces ay higit na makapangyarihan kaysa sa kilalang 23 Golden Garrison ngayon ng pamilyang Moore. At ngayon, sa harap ng walang mukha na pang-aasar ni Sachin, hindi nakapagtataka na hindi natuwa si Neil at ang kanyang grupo sa kanyang paghamak sa kanila. Sa kabila ng kanilang pakiramdam ng hindi kasiya siya, gayunpaman, ang 6 aces ay natakot na harapin si Sachin. Matagal na nilang nakilala ang lalaking nasa harapan nila. 1 dekada na ang nakalipas, ang lalaking ito ay ikinulong sa Golden Pagoda. Ngayon, 10 taon na ang lumipas, at lumabas na naman siya para manggulo. Sachin, mukhang hindi pa napurol ng 10 taong panunupil ang iyong puot mula noon. Ano ang gusto mo sa mansyon natin ngayon? Kahit na ang kanilang mga puso ay napuno ng pangamba, bilang ang 6 aces, isinuot pa rin nila ang kanilang lakas sa kanilang mga manggas. Nag-iingat sila kay Sachin, ngunit hindi sila takot sa kanya. Kung lahat ng 6 na aces ay nagsanib puwersa para labanan siya, posibleng matalo nila si Sachin. Pinaikit ni Sachin ang kanyang mga mata at ngumiti. You guys are not qualified to talk to me. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Sachin, ang bulag at ang iba pang nasa tabi niya ay muling sumugod patungo sa 6 aces. Inaayos ang kanilang mga sarili sa pinakamahusay na poster ng pakikipaglaban, ang mga alas ay handa na upang pigilan sila. Gayunpaman, bago magsimula ang labanan, isang matanda ngunit espiritual na tinig ang biglang umalangaw-ngaw, all of you. Stop! Si Demi Watt, kasama si Dixon, ay naglalakad mula sa man-made pool. Sa kanyang utos, ang 6 na aces ay tumigil sa kanilang mga paggalaw. Pinaikit din ni Sachin ang kanyang mga mata at sinabing, tumigil ka. Kasunod ng utos ni Sachin, ang bulag na lalaki at ang iba pang mga mandirigma ay napahinto lahat. Samantala, naglakad si Sky Sullivan sa gilid ni Sachin at bumulong, Godfather, dapat nating samantalahin ang pagkakataon ngayon na sirain ang Canentine Mansion sa isang iglap. Napalingon bigla si Sachin kay Sky. Ang nagyayelong malamig niyang titig ay nagpalamig sa likod ng huli. Nagmamadaling umatras si Sky, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Tirahin ang Canentine Mansion ng West Suez. Sa tingin mo ba ako ay isang Diyos? Sky, ingatan mo ang iyong dila. Ang mga salita ni Sachin ay may malalim at makabuluhang implikasyon. Sa katunayan, ngayon, sa iilan lamang na mga tao na kanilang dinala, isa lamang itong ilusyon upang lipulin ang siglo gulang na pamilyang ito. Kasabay nito, tila may isa pang layer ng kahulugan sa mga salita ni Sachin. Tila binabalaan niya si Sky na huwag subukang hilahin ang kanyang mga petty tricks sa kanyang harapan. Oo, Ninong. Ibinaba ni Sky ang ulo. Ang kanyang puso ay nanginginig, at sa hindi sinasadya, isang patak ng pawis ang bumagsak mula sa likod ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, humakbang si Demi patungo kay Sachin, na nagpakita sa kanya ng isang pambihirang pagpapakita ng paggalang. Lolo Watt, kumusta po kayo? Nakangiting sabi ni Sachin sabay abot ng kamay. Kumain ako ng maayos at natutulog. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin.
Ano ang layunin mo sa pagbisita sa aking mansyon ngayon? Nagpunta ka ba para makita kung patay na ang matandang ito? Sagot ni Demi, nakangiting ganti. Haha, pinagtatawanan mo ako. Tinagilid ni Sachin ang ulo at tumawa. Kinailangang bisitahin ka, ngunit mayroon akong ibang layunin sa pagkakataong ito. Sa tingin ko ay dapat mong malaman kung para saan ako narito, di ba, Lolo Wat? Bahagyang kumunat ang noo ni Demi. Patuloy sa pagtawa si Sachin. Sa pagsasalita tungkol dito, ang matandang scholar ay minsang nagturo sa akin. Kaya't, ako ay maituturing na kalahati ng kanyang disipulo, labis kong namimiss ang aking Panginoon pagkatapos makulong sa templo sa loob ng 10 taon. Now that I finally left the pagoda, I rushed here at once to meet him. Ang paghahayag na ito ni Sachin ay nagpagulat sa lahat ng mga foster son na nasa likod niya, o nabigla pa nga. Kasabay nito, bahagyang lumiit din ang mga mata ng Six Aces. Si Demi lang ang mahinahong kumilos. Ang tinutukoy ni Sachin ay si Baxter, ang huling martial scholar ng Celestial Empire. Isang maalamat na pag-iral na maihahambing sa Diyos sa timog kalahating siglo na ang nakalipas. Wala pang 50 taong gulang si Sachin sa taong ito. Ngunit inihayag niya ang kanyang sarili bilang isang kalahating disipulo ng Old Scholar na tila hindi kapanipaniwala. Lalo na't parang nabuhay silang dalawa sa magkaibang panahon. At saka, ngayong sinabi ni Sachin na bumisita siya sa matandang scholar, anong klaseng biro ito? Kung seryoso siya, buhay pa ang matandang scholar. Kung ganoon, halos 130 taong gulang na siya ngayon. Imposibleng mabuhay ang sinuman sa ganoong katandaan. Ngunit, ang mga salita ni Sachin ay hindi isang walang besang chismis. Kung siya ay mapagkakatiwalaan, nangangahulugan ba iyon na ang matandang scholar, na higit sa 130 taong gulang, ay nabubuhay pa? Kabanata 643. Scholar Tower. Lumapit si Sachin Taylor at sinabing, Lolo Wat, pupunta ako ngayon sa Scholar Tower para bisitahin ang master. Ang hula ko ay hindi mo ako tatanggihan, tama. Huminga ng malalim si Demi Watt at nanatiling tahimik. Tumalon mula sa gilid, galit na sinaway ni Dixon Watt, ang Scholar Tower ay isang ipinagbabawal na lugar ng Canentine Mansion. Kahit ang aking lolo ay hindi makakapasok. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Ibinaling ni Sachin ang kanyang tingin kay Dixon, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tinatitigan siya ng isang mabangis na hayop. Ngunit, walang takot si Dixon. Naglakas loob pa siyang titigan si Sachin. Makalipas ang 3 segundo, tumawa ng malakas si Sachin. Ikaw ang little scholar ng West Suez, Dixon Watt, tama ba? Nakita kanina. Eksakto. Ani Dixon. Scholar Tower ang lugar kung saan nagpunta ang aking ninuno para sa kapayapaan ng isip. Walang sino man ang pinapayagang mangistorbo sa kanya. Wala sa inyo, sagot ni Sachin. Hindi pinansin si Dixon, diretso siyang naglakad patungo sa Scholar Tower. Mukhang pamilyar siya sa daan. Halatang nakapunta na si Sachin sa lugar na ito dati. Tumigil ka. Nang walang sabi-sabi, inilabas ni Dixon ang kanyang knight's rod na dala-dala niya sa lahat ng oras at hinarangan si Sachin. Umakbang din ang Six Aces. Samantala, maraming mandirigma sa loob ng Canentine Mansion ang sumugod nang marinig nila ang kaguluhan. Ahaha! Nanatiling nakangiti si Sachin. Then, he swept a glance at Demi and said, Lolo Wat, gusto mo ba talagang umabot sa punto ng mga dagger na hinugot at sabers na dumadagendong? Sa wakas ay nagsalita si Demi, na kanina pa tahimik, everybody, stand down. Lolo! Sabi ko, tumayo ka. Napasimangot si Demi. Si Dixon at ang iba ay hindi nang ahas na magsalita pa. Umatras sila sa gilid. Personal kitang dadalhin doon. Pero yung iba, please wait here. Lumingon si Demi at tumingin kay Neil, the savant and the others. He continued, all visitors are our guests. Isama mo itong mga kaibigang bumiyahe mula sa malayo para mag-tea. Oo. Kaya, kinuha ni Demi si Sachin at naglakad hanggang sa Scholar Tower. Matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng Canentine Mansion, ito ay isang maliit at sinaunang gusali na nakatayo doon sa loob ng 100 taon. Ang Old Scholar, ang huling pagpapakita ni Baxter Watt, ay 20 taon na ang nakalilipas bago pumasok sa Scholar Tower. Pagkatapos noon, hindi na siya umaalis ng gusali mula noon. Pinutol niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at ipinagbawal na magpadala ng mga pagkain.
Kaya naman, inuri rin niya ang gusali bilang isang ipinagbabawal na lugar ng Canentine Mansion. Nang walang pahintulot niya, kahit ang padre de pamilya ay hindi pinapasok. Ang matandang scholar ay hindi kumakain o umiinom sa loob ng 20 taon. Marahil ay matagal na siyang nakabalik sa langit, di ba? Higit pa rito, nang pumasok ang matandang scholar sa Scholar Tower, siya ay halos 110 taong gulang. At ngayon, kung siya ay buhay o hindi ay nanatiling isang misteryo. Sa harap ng pasukan sa Scholar Tower, lumuhod si Demi sa lupa at nagdasal ng tahimik, humihingi ng pahintulot na makapasok sa gusali. Nagpakita rin si Sachi ng hindi pa naganap na kaseryosohan. Ang paggalang ay nakasulat sa buong mukha niya. Hindi man siya lumuhod, yumuko siya at sumaludo. Tumayo, sinabi ni Demi, "Pakipasok. Salamat, Lolo Watt, sa pagbibigay ng daan para sa akin." Siluting Demi, tumalikod si Sachin at lumakad patungo sa main entrance ng Scholar Tower. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa pinto at pilit itong itinulak. Sa isang langit-ngit, ang pasukan ng gusali, na natatakan sa loob ng 20 taon, ay itinulak niya. Madilim sa loob ng gusali, parang may nabuksan na puwang, na nagtungo sa bisita sa hindi kilalang misteryosong espasyo. Humigit kumulang 10 segundong nakatayo si Sachin sa pintuan bago siya pumasok sa Scholar Tower. Sa isang click, muling isinara ang pinto. Nakatayo sa labas, si Demi ay nakatitig ng may pag-iisip. Hindi alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Noon lang, bitbit ang knight's rod sa kanyang leeg, naglakad si Dixon patungo kay Demi. "Lolo, ang gusaling ito ay ang ipinagbabawal na lugar ng mansyon. Bakit natin siya papapasukin?" Huminga ng malalim si Demi at sinabing, ipasa ang utos na itaas ang antas ng seguridad ng Canentine Mansion sa antas ng isang kahandaang labanan. Ano? Natigilan si Dixon. Ano ang ibig sabihin ng estado ng antas ng unang kahandaan sa labanan? Kapag ang Canentine Mansion ay pumasok sa estado na iyon, nangangahulugan ito na ang mansyon ay umabot sa isang kritikal na punto ng buhay at kamatayan. Mahirap paniwalaan. Ngayon ba ang araw na iyon? Lolo. Yung Sachin. Kung determinado si Sachin na ay patong ang kanyang mga kamay sa Canentine Mansion ngayon, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Huminga ng malalim si Demi. Muli, napatitig siya sa Scholar Tower, matagal nang nagsanib puwersa si Sachin at ang Moore family ng Upland Province. Parehong ang pamilya Moore at ang Great Sky Group ay matapang na nagpaplano sa likod ng mga eksena upang mag-set up ng isang malaking laro ng chess. At ang larong ito ay sisimulan sa sandaling lumabas si Sachin sa pagoda. Ang buong timog ay itatapon sa isang paghahari ng malaking takot. Ngunit sa ngayon, si Sachin at ang pamilya Moore ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw, at iyon ay dahil sa kawalan ng katiyakan ng ating Canentine Mansion. Agad na kinuha ni Dixon ang larawan at sinabing, "Lolo, itong kawalan ng katiyakan na sinasabi mo ay tumutukoy sa ating ninuno, tama ba?" Takot sa kanya si Sachin. Kaya naman nakapasok siya sa Scholar Tower. Gusto lang niyang pumasok at tingnan kung buhay pa si forefather, hindi ba? Oo. Tumanggo si Demi. Kung nabubuhay pa ang matandang scholar, kailangang pag-isipang mabuti ni Sachin at ng pamilya Moore kung nais nilang sakupin ang buong timog. Kung wala na ang matandang scholar, natatakot ako na ang ating mansyon ay haharap sa isang malaking krisis ngayon. Si Sachin, ang demonyong nangingibabaw sa timog, ay natatakot lamang sa 3 tao na si Master Harrison ng Golden Temple, ang matandang monghe ng Goddess Mountain, at ang old scholar ng Canentine Mansion sa West Suez. Ngunit si Master Harrison ay pumunta sa langit 10 taon na ang nakalilipas, at ang matandang monghe na iyon sa Goddess Mountain ay matagal nang nagretiro sa mga bundok. Hindi niya pinapansin ang mga gawain sa labas ng mundo. Sa makatuwid, hindi na siya sa anumang banta kay Sachin. Kaya, ang tanging kinatatakutan ni Sachin ay ang old scholar ng Canentine Mansion. Huminga ng malalim si Dixon at nagtanong, "Lolo, ganito na ba kaitikot si Sachin? At buhay pa ba ang ninuno?" Devil si Sachin. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang matandang scholar o hindi, pero malapit na nating makuha ang sagot, sagot ni Demi. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tumahimik si Demi. Wala siyang sinabi, at nakatitig lang sa Scholar Tower, hinihintay na lumabas si Sachin. Sa kabilang banda, umalis si Dixon upang ayusin ang mga utos ni Demi. Ang buong mansyon ay itinaas sa antas ng isang kahandaang labanan. Kung talagang wala na ang old scholar, kung gayon, malaki ang posibilidad na maglunsad si Sachin ng pag-atake sa Canentine Mansion ngayon.
Kabanata 644. Laging isang misteryo. 110 taong gulang ang matandang scholar nang pumasok siya sa Scholar Tower, at mula noon, 20 taon na siyang hindi kumakain o umiinom. Ang sentido komun at logika ang nagdidikta na dapat ay umakyat na siya sa langit sa ngayon, maliban kung siya ay naging isang immortal sa pamamagitan ng pagkamit ng maalamat na estado ng inediya. Ngunit, ang konsepto na iyon ay isang uri ng paniniwala. Dahil dito, kinabahan si Dixon Watt at ang lahat ng manlalaban ng Canentine Mansion. Mula nang pumasok si Sachin Taylor sa Scholar Tower, si Demi Watt ay nagbabantay sa pinto, hindi kumikibo kahit isang pulgada. Hindi alam kung ano ang ginawa ni Sachin pagkatapos niyang makapasok sa gusali. Mahigit 1 oras na siyang pumasok at hindi pa lumalabas. Sa loob ng oras na ito, ang Canentine Mansion ay pumasok na sa antas ng unang kahandaang labanan. Lahat ng mga mandirigma ay handang lumaban anumang oras. Dagdag pa, marami pa sa kanilang mga peripheral force ang nasa daan, nagmamadaling patungo sa mansyon. Naramdaman din ni Sky Sullivan at ng iba pang umiinom ng tsaa sa looban ang mga pagbabago. Ang kapaligiran ng buong mansyon ay tila naging mapang-api ng ilang sandali, kahit na ang hangin ay napakakapal sa pag-igting, maaari itong putulin ng kutsilyo. Nagpatupad ng curfew ang buong Canentine Mansion. Pupunta ba sila sa atin? Tanong ni James Martin. Bahagyang naningkit ang mga mata, sumagot si Sky, natatakot sila. May gagawin ba talaga tayo ngayon? Nang-aasar si Jason Garcia habang naglalakad. Saglit siyang tumingin sa paligid at naramdaman niyang hindi ganoon kaganda ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay West Suez, ang teritoryo ng Canentine Mansion. Kaya, lohikal, hindi dapat maging walang ingat si Sachin. Kahit na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa Diyos, hindi siya dapat gumawa ng napakatapang na desisyon. Ngunit, nagdala si Sachin ng isang malaking bilang ng mga puwersang pang-combat kasama niya sa pagkakataong ito. Kaya't, hindi maaaring alisin ng isang tao ang posibilidad na nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang magdulot ng kaguluhan para sa Canentine Mansion. Ang lahat ay nakasalalay sa huling desisyon ni Sachin. Sa kasalukuyan, isang tanong lang ang nasa isip ng lahat ay si Baxter Watt, ang ngayon ay halos 130 taong gulang na maalamat na huling martial arts scholar ng Celestial Empire, na buhay pa. Kung siya nga, lahat ng plano ng Great Sky Group at ng pamilya Moore ay kailangang ayusin. Lumipas ang 1 pang oras. Ngayon, gabi na ay tinakpan ng mga itim na ulap ang araw, at ang buong kalangitan ay naging medyo madilim. Bumukas ang saradong pinto ng Scholar Tower ng may langit-ngit. Lumabas si Sachin mula sa loob habang nasa likod ang mga kamay. Pagkalabas ay sinarado ni Sachin ang pinto ng gusali. Naghihintay pa rin si Demi sa pintuan. Sa mismong sandaling ito, medyo kinabahan siya. Lumabas ka na? Tanong ni Demi. Tama. Tumanggaw si Sachin. Nakita mo ba ang matandang scholar? Napangiti si Sachin. Gusto mo itanong sa akin kung buhay pa ba ang matandang scholar, di ba? Lolo Watt, kung gusto mo talagang malaman, pwede kang pumasok at tingnan mo mismo. Pagkasabi nun ay umalis na si Sachin na may malaking ngiti sa labi. Sa likod niya, pumikit si Demi at huminga ng mahabang hininga. Maraming beses na niyang gustong pumasok sa Scholar Tower para malaman, pero lagi siyang nagpipigil sa huli. Dahil sa tuwing susubukan niyang pumasok ay laging nagre-replay sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang lolo. Ito ang alaala ng mga salitang sinabi sa kanya ng matandang scholar bago pumasok sa Scholar Tower. Noong panahong iyon, nang papasok na ang matandang scholar sa gusali, akala ng lahat ay alam niyang naubos na ang kanyang oras. Sa makatuwid, nais niyang gamitin ang Scholar Tower bilang kanyang libingan at doon matulog magpakailanman. Mula noon, ang Scholar Tower ay naging bawal na lugar ng Canentine Mansion. Pagkatapos ng lahat, ang pagpunta doon ay katulad ng pagbisita sa puntod ng matandang scholar. Ngunit, si Demi ay laging nag-aatubili na maniwala na ang matandang scholar ay namatay. Dahil noon, bago siya pumasok, ang matandang scholar ay partikular na nagsabi sa kanya, pagdating ng panahon, lalabas ako. Ang pangungusap na ito ay ang haligi na sumusuporta kay Demi. Palagi siyang naniniwala na ang kanyang lolo, si Baxter, ay lalabas mula sa Scholar Tower balang araw. Patuloy siyang naghihintay. Naghihintay ng buong 20 taon, ngunit hindi lumabas ang matandang scholar. Alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang matandang scholar ay maaaring matagal nang wala. Maging si Demi mismo ang nag-isip.
Ngunit hindi siya pumasok upang alamin, dahil ang hindi alam ay nagbigay daan kay Demi na kumapit sa pag-asa na ang kanyang lolo na si Baxter ay nabubuhay pa sa mundo. Kung nabubuhay siya, 130 taong gulang na siya ngayon. Sa pag-alis ni Sachin sa Scholar Tower, nakita niya ang mga pagbabago sa loob ng mansyon sa kanyang paglalakbay. Pakiramdam niya ay may hindi bababa sa 100 pares ng mga mata na matamang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, si Sachin ay nanatiling walang emosyon, walang pakialam kahit kaunti. Ninong. Nang makitang lumabas na si Sachin, si Sky, ang bulag, at ang iba pa ay lumapit sa kanya sa unang pagkakataon na nakuha nila. Tumango si Sachin. Tara na. Pumunta. Natigilan si Sky at ang iba pa. Paalis na ng mansyon si Sachin. Hindi niya intensyon na kunin ang Canentine Mansion. Hindi kaya nabubuhay pa ang matandang scholar. Kaagad, bahagyang namutla ang mukha ng lahat. Ninong, si Baxter ba? Tumahimik ka. Parang ayaw magsalita ni Sachin masyado. Diretso lang siyang naglakad patungo sa direksyon ng main entrance ng Canentine Mansion. Sa paglabas, isang malaking bilang ng mga mandirigma ang nakatingin sa kanilang grupo. Dumating ang mga bagay sa punto na hindi na nila kailangang maging magalang sa isa't isa. Si Demi ay sinundan ni Dixon Watt. Sa likod nila ay ang 6 aces ng Canentine Mansion. Pinagmamasdan nila si Sachin at ang grupo nito na lumabas ng mansyon. Sa sandaling ang mga yapik ni Sachin ay ganap na nakalabas sa threshold ng Canentine Mansion, sa wakas ay nakapag-relax na ng kaunti ang maigting na nerbiyos ni Demi. Umalis na si Old Master, Sachin at ang iba pa. Baka ang matandang scholar ay naiwan si Neil, ang savant, na iniwang hindi nasabi. Hindi niya sigurado kung paano itutuloy ang kanyang mga sinabi. Sa kanilang mga mata, ang old scholar ng kanlurang Suezes Canentine Mansion ay palaging isang Diyos tulad ng pag-iral. Kaya, ang mga Diyos at Espiritu ay hindi maaaring pag-isipan kung ano ang gusto. Hindi ko alam. Umiling si Demi. Lift the state of combat readiness. Pagkatapos, bumalik siya sa pool na gawa ng tao, kinuha ang kanyang pamangwit, at nagpatuloy sa pangingisda na parang walang nangyari. Samantala, bumalik na sa kanilang mga sasakyan si Sachin at ang grupo nito na umalis sa mansyon. Si Sky at ang bulag ay nasa iisang sasakyan ni Sachin. Ninong, wala na ba talaga tayong gagawin? Buhay pa ba ang Baxter na iyon? Tanong ni Sky. Sky, alam mo naman ang ugali ko. Kung hindi ko sinagot ang tanong mo sa unang pagkakataon, hindi mo na ito dapat itanong sa pangalawang pagkakataon. Bahagyang tumibok ang puso ni Sky. Sumagot siya, oo, Ninong. Sa panahong ito, hindi maganda ang pakiramdam ni Sky na tila may ilang gap sa pagitan nila ni Sachin. Ang realisasyon ay nakakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Kabanata 645. Pagsisimula ng plano. Noong panahong nakakulong si Sachin Taylor sa Golden Pagoda, ginawa ni Sky Sullivan ang kanyang makakaya upang pagsilbihan ang Great Sky Group. Nang maglaon para salubungin si Sachin sa labas ng tore, iniambag din niya ang lahat ng kanyang lakas para magawa ang plano. Siya ay dapat na maging ang pinakamakabuluhang contributor. Gayunpaman, walang black and white sa mga ganitong bagay, lalo na pagdating sa pagpapahalaga sa kontribusyon ni Sky. Lumingon si Sky at tumingin sa labas ng bintana. Sa hindi sinasadya, isang bakas ng masamang intensyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Humandar ang sasakyan at iniwan si West Suez. Isang kabilugan ng buwan ang nakabitin sa kalangitan sa gabi. Biglang nagmulat ng mata si Sachin na nakapikit para gumaling ng matagal. Inilagay ang kamay sa bulsa, inilabas niya ang isang lumang phone. Ang numero ng telepono na tahimik na nakahiga sa kanyang listahan ng kontak para sa mga taon ay sa wakas ay nadial niya. Mahigit 10 sunod-sunod na nagring ang telepono. Sa wakas, isang boses ng matandang lalaki ang nagmula sa kabilang dulo. Sachin, pagkaraan ng 10 taon, tumunog ang teleponong ito. Ha. Kuya Moore, nagtitiwala akong magaling ka mula noong huli tayong nagkita. Ang tao sa kabilang dulo ng tawag ay walang iba kundi si Alec Moore, ang pinuno ng isang makapangyarihan, first-tier na pamilya. Siya ay isang ambisyoso at walang awa na karakter. Oo, ayos lang ako. Kinailangan mo ng 10 taon, isang buong dekada, para gawin ang tawag na ito. Kuya Moore, hulaan mo kung nasaan na ako. Sagot ni Alec, sa daan patungo sa Canentine Mansion, o pabalik sa Strego City ka na matatagpuan. 3 tao lang ang kinatatakutan mo mula sa Southern Martial Arts Community.
Master Harrison ng Golden Temple, ang matandang monghe ng Goddess Mountain, at sa wakas, ang old scholar ng Canentine Mansion. Gayunpaman, namatay si Master Harrison 10 taon na ang nakararaan. At ang matandang monghe ay nagretiro mula sa komunidad ng martial arts, kaya hindi siya nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang tanging makakapagpapalit ng mga talahan na yan ay ang matandang scholar. Sachin, buhay pa ba siya? Natahimik si Sachin para sa isang tanda. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, "It's time to initiate the plan." Natigilan si Sky, ang bulag, at ang iba pang nasa sasakyan sa sinabi ni Sachin. Sa kabilang dulo ng tawag, halos 10 segundong tahimik si Alec. Sa kalaunan, nagpakawala ng mahabang hininga si Alec at sinabing, "Naihanda na ng pamilya Moore ang lahat. Ano ang tungkol sa inyo?" Napalingon si Sachin kay Sky na nasa tabi niya. Nagmamadaling sumagot si Sky, "Matagal na ring inihanda ng Great Sky Group ang lahat. Trade war man ito o hand-to-hand combat, handa tayo para sa dalawa." "Narinig mo ba yon?" tanong ni Sachin kay Alex sa gilid. Inilipat niya ang tawag sa loudspeaker mode kanina. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Alec. Kung ganoon, magsisimula ang malaking laro ng chess ngayong gabi. Pinakipot ni Sachin ang kanyang mga bisperas habang sinabi niya, "Sa maikling panahon, 2 higanteng pinakamataas na antas ang isisilang sa timog ng pamilyang Moore sa lalawigan ng Aplon, at ang aking Sachin Hall." Sachin Hall. Ang 2 salitang iyon ay parang isang matalas na kutsilyo, mabangis na tumutusok sa puso ni Sky. Ang tinutukoy ni Sachin ay ang Sachin Hall sa halip na ang Great Sky Group. Sa katunayan, ang grupo ay palaging kabilang sa Sachin. Ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Ngunit, ang plano ni Sachin na iset up ang Sachin Hall ay hindi narinig ni Sky. Bakit ganon? Sa hindi sinasadya, sa kaibuturan, may bakas na naman ng galit at hinanakit sa puso ni Sky. Totoo na ang Great Sky Group ay naitatag na ang Sachin ang backbone. Pero simula pa lang ay si Sky na ang nag-asikaso sa grupo. Kaya, nagbuhos siya ng hindi mabilang na dugo, pawis, at luha sa Great Sky Group. Sa pag-anunsyo ni Sachin sa pagtatatag ng Sachin Hall, sinisikap ba niyang alisin ang lahat ng prutas na nilinang sa pamamagitan ng pagsusumikap ni Sky? Okay lang na alisin ito, ngunit napakalayo na ng Sachin sa pamamagitan ng pagpapalit ng Great Sky Group ng Sachin Hall ng walang anumang salita. Hindi ba ito ay medyo labis? Maraming pag-iisip ang tumatakbo sa isipan ni Sky, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit katiting na kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Dahil si Sachin, ang lalaking tinitingala lang ni Sky, ang gumawa nito sa kanya. Buong buhay man niyang sumubok, hinding-hindi niya mapapantayan ang lalaking iyon. Kaya, naitago lamang ni Sky ang kanyang mga iniisip at pigilan ang mga ito. Walang puwang para pabulaanan niya. Sa wakas, natapos na ni Sachin ang pakikipag-usap niya sa telepono kay Alec. Nagkasundo sila sa ilang simpleng salita. Ang plano ay sinimulan. Ang malaking pagdanak ng dugo ng timog ay opisyal na nagsimula. Nang gabing iyon, nagsimulang kumilos ang pamilya Moore. Naghahanda sila para sa wars. Ang buong timog ay binubuo ng 12 dosenang malalaki at maliliit na puwersa, habang ang mga higanteng unang klase ay binubuo ng 7 o 8 partido. Sa nakalipas na dekada, ang pamilya Moore ay lumawak sa hindi karaniwang mabilis na bilis. Maraming malalaki at maliliit na pamilya ang isinama nila. Tulad ng para sa mga pamilyang hindi maanek sa loob ng maikling panahon, ang pamilya Moore ay matagal nang gumawa ng iba't ibang kaayusan sa loob ng kanilang mga pamilya, na nagsisilbing mga time bomb. Sa sandaling pinindot ng pamilyang Moore ang remote control, sisubog ang mga bombang ito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puwersa sa Great Sky Group ng Strego City, sisirain nila ang mga pamilyang iyon sa loob ng ilang araw. Parehong ang pamilyang Moore at ang Great Sky Group ay ang nangungunang makapangyarihang mga pamilya sa Timog. Nang pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan, ang puwersa ay kasing lakas ng isang bagyo. Sa loob ng isang gabi, maraming makapangyarihang pamilya sa paligid ng malalaking grupo sa Aplon Province ang bumagsak. Maging ito ay isang digmaang pangkalakalan o labanan sa kamay, lahat ay dinurog ng pamilya Moore. Ang parehong bagay ay nangyari sa Great Sky Group. Magdamag, lahat ng kanilang mga paunang plano ay sinimulan. Tulad ng isang napakalaking cruise na naghahati ng mga alon sa karagatan, maraming pamilya ang nadurog sa timog, ngunit wala sa kanila ang nangahas na tumili. At ang lahat ng ito ay simula pa lamang.
Sa susunod na linggo o higit pa, parami ng parami ang mga pamilya sa Timog na nahulog sa ilalim ng pinagsamang presyon ng pamilya Moore at Great Sky Group. Kahit na ang mga higanteng pangunang klase tulad ng pamilya Miller, pamilya Gonzales, at iba pa ay pinipiling magpasakop. Hindi nila kayang tiisin ang pinagsamang puwersa ng pamilya Moore at Great Sky Group. Sa loob lamang ng isang linggo, ang distribusyon ng kuryente sa Timog na naging matatag sa buong dekada ay ganap na nabago. Sa mga villa sa Westlake, matagal nang nakikinig sina Carson York at Tir Summers sa ganitong uri ng balita, hanggang sa puntong nakaramdam na sila ng manhid sa lahat ng ito. Halos araw-araw, iniulat sa kanila ni Case Jones na may bumagsak na pamilya sa Timog, direktang Nolipol, o nasakop ng pamilya Moore at Great Sky Group. At sa harap ng lahat ng ito, walang nagawa sina Tir at Carson. Sa madaling salita, hindi nila kailangang gumawa ng anuman dahil ang lahat ng ito ay matagal nang hinuhusgahan. Parehong inilatag ng pamilya Moore at Great Sky Group ang planong ito sa loob ng maraming taon. Samantala, wala pang isang taon ang plano ni Tir at ng kanyang grupo sa Southern Chess Game, kaya gaya ng inaasahan, wala silang mababago. Oh well, minamaliit talaga natin ang South. Si Tir at Carson ay nakaupo sa pavilion habang nagiinom ng tsaa at naglalaro ng chess laban sa isa't isa. Ang ganitong sitwasyon ay hindi sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, kapag ang mga serye ng mga kaganapan ay talagang nangyari, kahit sino ay mahihirapan sa pagtanggap nito. Kabanata 646. Ako, Tir Summers, hindi natalo. Sa pagsanib puwersa ng dalawang first-class na higanti, kumalat ang kanilang impluwensya sa halos buong Timog. Sa loob lamang ng isang linggo, maraming mga first-class na higanti ang bumagsak, sunod-sunod. Ang tagumpay na ito ay dahil sa higit pa sa Great Sky Group at sa maagang paghahanda at plano ng pamilya Moore. Sa isang paraan, ipinakita rin nito ang malalim na pamana at lakas ng dalawang first-class magnate na ito. At ngayon, ang mahusay na laro ng chess sa Timog ay opisyal na nagsimula. Paglalagay ng itim na piraso sa chessboard, mapait na ngumiti si Carson York. Nakakalungkot lang na ang pamilya Moore at si Sachin Taylor ang nagsimula nitong mahusay na laro, hindi kami. Oo, naglapag si Tir Summers ng puting piraso. Hindi lang ikaw at ako ang nagka-interes sa larong ito, sila rin, at nagplano na sila nitong mga nakaraang taon. Bahagi rin ng South ang Riverdale Province, may mali ba doon? Kapag nagsimula na ang digmaang ito, walang lugar ang makakatakas sa mga ripples nito. Ngunit napakalayo ng Riverdale, kaya wala itong gaanong epekto. Kaya, ang pamilya Moore at ang mga madiskarteng plano ng Great Sky Group ay hindi nakadirekta sa Riverdale Province, sagot ni Carson. Naglagay si Carson ng isa pang black piece sa board habang sinasabing, Tir, ang Southern Commerce Chamber ay tumatama ng husto, tama ba? Oo. Walang alinlangang tumango si Tir. Sa pagkakataong ito, ang laro ng Great Sky Group at ang laro ng pamilya Moore ay higit pa sa hand-to-hand combat, kundi pati na rin sa isang trading war. Nang sinimulan nila ang laro noong isang linggo, ang Southern Commerce Chamber ay dumanas ng napakalaking epekto. Maraming miyembro ng Kamara ang nakakuha din ng malalaking hit. Mula sa susunod na araw, marami sa kanila ang nagsabi na gusto nilang umalis sa kanilang pagiging miyembro ng Kamara. Hanggang kahapon, ang buong Southern Commerce Chamber ay nasugatan at nabugbog. Ang Autumn Field Group ay naapektuhan din, at ngayon ay nasa isang delikadong estado. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake mula sa Great Sky Group, ang Southern Commerce Chamber ay maaaring magwatak-watak anumang oras. Ang Kamara ay itinatag ng mga lokal na opisyal. Ngayong walang habas na inaatake ito ng Great Sky Group, nakipag-ugnayan ka na ba sa Six Doors at ipinaalam sa kanila ang tungkol dito? Tanong ni Carson. Ngumiti si Tir at sumagot, ganito talaga ang kinalabasan na hinahangad ng Six Doors. Kung sino man ang mangguna ay makakamit ang kanilang suporta, kaya naman tumigil ang mga opisyal sa pagpasok. Salamat sa desisyon ng Six Doors, hindi ko na kailangan pang magpigil pa. Anong ginawa mo? Nagulat si Carson kay Tir na parang may iniisip lang. Nakangiting sabi ni Tir, hindi ako marunong magnegosyo, ni wala akong alam tungkol sa pakikidigma sa negosyo. Ngunit naiintindihan ko ang isang simpleng tuntunin ng hinlalaki siya na nagbabayad sa Piper ay tumatawag sa tune. Sa pagkakataong ito, ang Great Sky Group ay nagsagawa ng all-round strike laban sa Southern Commerce Chamber at Autumn Field Group. Ang magkabilang panig ay dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo at nahirapang lumaban.
Dahil ang Great Sky Group ay may malaking halaga ng pondo mula sa ang pamilya Moore, todo-todo sila sa pag-atake sa kanilang mga target. Kung magpapatuloy ito, ang Southern Commerce Chamber ay mawawasak, at ang Autumn Field Group ay ganap na babagsak. Ang grupo ay ang puso at kaluluwa ng aking asawa. Paano ko hahayaan ang kanyang mga pagsisikap na umakyat sa usok? Titir ay may nakaabang na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nagpatuloy, sa lahat ng hindi opisyal na organisasyon at grupo sa mundo, maliban sa GPE, wala akong maisip na organisasyong mas mayaman kaysa sa aking Regal Palace. So, tanong ni Carson. Sagot ni Tir, kaya, kahapon, nakipag-ugnayan ako sa punong tanggapan ng Regal Palace at hiniling sa kanila na maghanda ng 50 bilyon para sa akin sa loob ng isang araw. Maaaring gamitin ng aking asawa ang mga pondong ito upang labanan ang Great Sky Group at ang pamilyang Moore. Kung hindi sapat ang 50 bilyon, magdadagdag ako ng isa pang 50 bilyon. Kung hindi pa rin ito sapat, maaari kong doblehin ito hanggang sa 100 bilyon. Kasalukuyang nasa front row seat si Carson sa palabas na ito ng kayamanan ni Tir. Naiwan itong gulat at hindi makapagsalita. Kung ang ganong kalaking pera ay ibinigay kay Winifred Zia upang labanan ang isang trade war sa Great Sky Group, hindi mapag-aalinlanganan kung aling partido ang mananalo sa labanan, tama ba? Oo, ang Southern Commerce Chamber at Autumn Field Group ay nahaharap ngayon sa isang krisis. Gayunpaman, kahit na bumagsak ang parehong mga organisasyon, na may napakaraming pondo sa kamay, maaari nilang mabilis na baguhin ang tubig anumang oras. Huminga ng malalim si Carson at sinabing, Tir, with the strong financial support of Regal Palace behind us, there is no need to worry about the business war. Tumawa si Tir. Kung gusto nating ikumpara kung sino ang may mas maraming pera, ako, si Tir, ay hindi natatakot sa sinuman. Gayunpaman, sa larong ito para sa Timog, ang digmaang pangnegosyo ay isang maliit na bahagi lamang nito. Ang huling labanan, na tumutukoy sa ang mananalo, ay hand-to-hand combat. How confident are you? Nakangiting tanong ni Carson. Ako, Tir Summers, hindi kailanman natalo. Umagalpak ng tawa si Carson. Tir, I appreciate that confidence of yours. Tonight, Peter Woods from North River City will arrive in Strego City with his elites. I would like you to send someone to pick up them. Send someone. Pick them up. Pinaikit ni Tir ang kanyang mga mata, Uncle York, logically speaking, dapat kanina pa dumating si Peter at ang iba pa. Bakit mo inantala hanggang ngayong gabi? Sino ang gusto mong ipadala ko para sa gawain? Naningkit din ang mga mata, muling tumawa si Carson. Alam na alam mo sa puso mo. Ahaha, sa katunayan, pagdating sa skimang, kung si Uncle York ang nanalo sa pwesto bilang runner-up, walang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na kampyon. Buong puwersa ang Great Sky Group, samantalang kami ay nagpigil sa buong linggo. Ngayong gabi, oras na para umakyat tayo sa entablado at hayaan silang masaksihan ng kaunti ang ating kadakilaan, sabi ni Tir habang ginagalaw ang isa pang puting piraso, direktang pinatay ang isa sa mga kabalyero ni Carson. Uncle York, parang nakatadhana kang matalo sa laro. Ipagpaumanhin ko ang aking sarili ngayon. Umalis sa Villa area ng Westlake, diretsong nagmaneho si Tir papunta sa Wolf's Den. Gabi na noon. Katulad ng ibang araw, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga lobo sa paligid ng Wolf's Den. Samantala, ang loob ng bodega ay napuno ng nakakatalam na ungol. Itinulak ni Tir ang pinto at naglakad papasok. Nasanay na siya sa katapangan nitong mga Wolf's Den members, kaya hindi niya sinasadyang istorbohin ang training nila. Sa halip, itinoon ang kanyang tingin sa isang corner ng bodega. Nakatayo doon ang napakalaking gawang Tarzan at Lancelot Fire na may pagtataka sa kanilang mga mata. Tinitigan nila ang mga miyembro ng Wolf's Den na itinutulak ang kanilang sarili sa limitasyon upang isulong ang kanilang mga sarili. Ang parehong mga lalaki ay sikat na martial arts fighter sa Southern Martial Arts Community. Dati nilang sinanay ang kanilang mga sarili araw at gabi upang maghiganti kay Sachin Taylor. Sa lahat ng ito, kapwa inisip ni na Tarzan at Lancelot ang kanilang sarili bilang mga uri ng mga taong nagsisikap ng husto. Gayunpaman, nang dumating sila sa Wolf's Den at nakilala ang grupong ito ng walang kapagurang psychos, napagtanto nila na kung ikukumpara sa mga taong ito, malayo sila sa pag-uusapan pagdating sa pagsusumikap. Nilapitan sina Tarzan at Lancelot, ngumiti si Tir sa magkakilala at nagtanong, ilang araw na kayong nandito? Paano mo ito nahanap?
Kabanata 647. Magsasaka at butcher. Matapos ang mahigit isang linggo, hindi na big deal ang mga pinsala ni Lancelot, Fire at Tarzan. Gayunpaman, ang kanilang mga sugat ay sapat pa rin upang maiwasan ang mga ito sa pakikilahok sa mga dramatikong pisikal na ehersisyo. Dahil dito, parehong nanatili sina Lancelot at Tarzan sa corner na ito ng bodega. Napanood lang nila ang pagsasanay ng mga miyembro ng Wolf's Den sa tapat. Sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman nilang dalawa na ang kanilang pananaw sa mundo ay lubos na nasira. Araw-araw, sunod-sunod na tandang pananong ang sumusulpot sa kanilang mga ulo. Ano ang lugar na ito? Saan sa mundo nagmula ang mga taong ito? Bakit nagkaroon ng ganitong lugar sa mundo? Nang makita ni Lancelot at Tarzan si Tyr Summers na papalapit, mabilis na nawala ang bakas ng pagkataranta sa kanilang mga mata. Ikaw ang nagtatag ng lugar na ito. Tanong ni Lancelot. Tama, sagot ni Tyr, tumango. I really didn't expect this. You seem to be so young, yet you were able to establish such an incredible place, sabi ni Lancelot. Sagot ni Tyr, many incredible things happened to me. After a while, you will more understand it. What does it feel here? Very good. Parehong tumango sina Tarzan at Lancelot. Tyr, I heard that you're from Riverdale. Why are you here in Strego City? Simple at straight to the point ang sagot ni Tyr, to conquer the South. Tapos, tinapik ni Tyr ang balikat ni Tarzan at Lancelot. Alam kong may mga pagdududa sa inyong isipan. Halimbawa, paano nagagawa ng isang kabataang tulad ko na makipaglaban kay Sachin Taylor? Ngunit ngayong gabi, hahayaan ko kayong masaksihan ang lakas na taglay ko, si Tyr. Pagkasabi nun, naglakad na si Tyr papunta sa gitna ng bodega. Pumalakpak siya at sinabing, tumigil ka. Lahat kayo. Sa utos ni Tyr, lahat ng mga Wolf's Den members na galit na nagsasanay ay tumigil kaagad. Umanda kayo. Lahat kayo ay may misyon ngayong gabi. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Tyr, umalangaw-ngaw ang buong bodega sa mga miyembro ng Wolf's Den na nasa sabik na tagay. Namamangha sina Lancelot at Tarzan sa grupo ng mga tao. Mahirap para sa kanila na isipin kung ano ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng Wolf's Den ay nagkaroon ng ganoon kalakas na fighting spirit. Sa hating gabi, 8 SUV na lula ng halos 30 miyembro ng Wolf's Den ay umalis sa bodega. Nagmaneho sila hanggang sa kanlurang suburb ng Strego City, kung saan mayroong isang highway na patungo sa lungsod. Sa oras na ito, 12 itim na sedan na sasakyan ang mabilis na umaandar sa kalsada. Pagkatapos bumaba sa highway, ang mga sasakyang ito ay pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng western suburbs. Ang pasahero sa isa sa mga kotse ay si Peter Woods. Marahan niyang hinihimas ang kanyang mga temples gamit ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya ay nakaupo sina Sean Lewis at Cameron Zacks. Lahat silang tatlo ay dating kaibigan ni Yannick Lloyd, ang dating North River King. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng South River at North River, sina Peter at Carson ay nagsanib puwersa upang talunin si Yannick. Dahil dito, si Peter ay nakoronahan bilang bagong North River King. Si Peter ay hindi dapat sisihin sa pagtataksil kay Yannick noon. Si Yannick mismo ang nag-overboard. Hawak ang isang tabako sa kanyang kamay, nagtanong si Sean na may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono, second brother, realistic ba para kay King York at Tyr na kunin ang buong timog? Sa katunayan, sa simula pa lang, nang matanggap niya ang mensahe ni Carson, medyo naiinis si Sean sa kanyang utos. Hinihiling ni Carson sa kanila na piliin ang mga elite ng North River at suportahan siya sa Strego City. Hindi naniniwala si Sean na may kakayahan sina Tyr at Carson na makipaglaban sa mga higanteng unang klase sa timog. Pagkatapos ng lahat, ang ideyang iyon ay parang hindi makatotohanan. Huwag mong maliitin si King York. Higit pa rito, huwag mong maliitin si Tyr, sabi ni Peter, marahang hinihimas ang kanyang mga templo ng ilang beses. Dagdag pa niya, mula sa pamilyang Quintes sa Astral Province, hanggang sa pamilyang Saxton at sa pamilyang Jones sa Strego City, dapat malaman ninyo sa ngayon na ang mga bagay na nagawa ni Tyr at King York ay hindi isang bagay na makakamit ng mga ordinaryong tao. Ang dalawa ay may nagawa na sila na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ngunit, pangalawang kapatid, ito ang buong timog na pinag-uusapan natin. Tama, ang buong timog. Sean, Cameron, nag-away tayo sa loob ng maraming taon. Hindi ba't ang tunay na dahilan sa likod ng ating pagsisikap ay dahil gusto nating makita ang tanawin ng timog mula sa pinakamataas na lugar?
Iyan ang eksaktong pagkakataon na ibinente sa atin ni King York sa simula ng pagkakataong umakyat sa kadakilaan. Sa puntong ito, nag-aalab ang mga mata ni Peter sa determinasyon. Bagamat hindi namin matatawag na makapangyarihan ang aming angkan sa North River, tiyak na hindi kami mahina. Hindi natin dapat hayaang maliitin tayo ng sinuman, lalo na sa paglalakbay na ito sa Strego City. Tama. Ang kotse ay nagmaneho sa kahabaan ng kanlurang labas ng lungsod. Pagkatapos ay tumungo ito sa direksyon upang makapasok sa lungsod. Noon lang, dalawang figure ang makikitang magkatabi sa isang maliit na dalesdes ng bundok sa unahan. Sila ay dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na malamang ay nasa maagang 40. Gayunpaman, sila ay nakabihis at nakaistilo sa isang medyo kakaibang hitsura. Ang isa sa kanila ay may matipunong pangangatawan at kalbo ang ulo. May dala siyang palakol sa kanyang balikatang uri ng ordinaryong palakol na ginagamit sa pagputol ng mga puno sa kanayunan. Kahit na ang palakol ay medyo ordinaryo, ito ay nagbigay ng isang pambihirang mabangis na impresyon kapag ito ay dinala sa balikat ng kalbong lalaking ito. Ang isa naman ay lalaking may balbas. Malambot at mamantika ang kanyang buhok, at may nakasabit na talim na pampatay ng baboy sa kanyang baywang. Mukha siyang baboy killing butcher. Ang kanilang mga pangalan ay medyo nababagay sa kanilang hitsura. Ang may dalang palakol ay tinatawag na magsasaka, at ang may hawak na kutsilyong pangpatay ng baboy ay butcher. Sila ang mga ampon ni Sachin Taylor. Dati, sa kanyang ari-arian, nadaig ni Sachin ang 8 sa kanyang sariling mga anak na ampon ng mag-isa, at kasama nila si Farmer at Butcher. Parating na sila, sabi ni Butcher, habang pinagmamasdan ang paparating na sasakyan. Patuloy niyang kinakamot ang talim ng kanyang kutsilyong pampatay ng baboy gamit ang kanyang hinlalaki. Humph! Tumango si Farmer. Ang mga taong ito ay ang dayuhang tulong na tinawag ni Tyr mula sa Riverdale. Pinangarap niyang labanan ang aming Sachin Hall sa mga lalaking ito. Muhahaha, hindi talaga nila alam ang sarili nilang lakas. Ngayong nasakop na ng ating Sachin Hall ang kalahati ng timog kasama ang pamilya Moore, oras na para matikman ni Tyr at Carson ang ating kapangyarihan. Pagkatapos, itinaas ni Farmer ang palakol sa kanyang kamay at nagbigay ng utos, alinsunod sa utos ni Sachin, ngayong araw, wawakasan natin ang lahat ng mga taong ito. Roger yan. Biglang sumulpat ang 12-dosenang tao sa likod ng Farmer and Butcher. Nagsimula pa nga ang ilan na maglagay ng mga harang sa kalsada sa harapan nila para ihinto ang sasakyan ng kanilang kalaban. Biglang pumutok ang gulong ng nangungunang sasakyan sa entourage ni Peter dahilan upang agad na ihinto ng driver ang sasakyan. Nakapreno rin ang lahat ng sasakyang sumusunod sa likod. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Sean, habang sina Peter at Cameron ang unang nagbukas ng pinto ng sasakyan. May dumating para magnakaw at pumatay. Everyone, get out of the car. Brace yourself with the momentum of our North River. Pinuksan ng grupo ng mga elite mula sa North River City ang mga pintuan ng kotse at bumaba sa kanilang mga sasakyan. Pagkatapos, nakita nila si Farmer at Butcher sa tapat ng kalsada, naglalakad patungo sa kanila kasama ang 12-dosenang mga mandirigma ng Great Sky Group na nakasunod. Nang walang anumang paunang pakikipag-usap, nagbigay ng direktang utos si Butcher, tapusin mo sila. Ang mga mandirigma sa likod niya ay agad na sumugod kay Peter at ang iba pa na parang tidal wave. Kabanata 648. Ito ay isang bitag. Nagbigay din ng utos si Peter Woods, ito ang mga mandirigma ng Great Sky Group. Turuan mo sila ng leksyon. Ang mga manlalaban sa North River sa likuran niya ay sabay-sabay na naglabas ng kani-kanilang mga sandata at sumugod pasulong. Isang labanan sa pagitan ng 100 tao ang sinimulan, na maihahambing sa isang labanan sa pagitan ng 2 hukbo noong sinaunang panahon. Bagamat mayroon lamang 100 tao sa labanang ito, nagpalabas ito ng momentum na karapat-dapat sa 1,000 hukbo. Parehong malakas ang magkabilang panig. Bagamat si Peter at ang kanyang mga mandirigma ay nagmula sa isang prefecture level na lungsod sa Riverdale, ang grupong ito ng mga tao ay minsang nagawang makipagsabayan sa Carson York. Mula noong pinag-isa ni Carson ang Riverdale, ang katayuan ng pamilyang York ay itinaas sa pinakamakapangyarihang pamilya ng distrito. Gayon din, ang mga taong dinala ni Pedro ngayon ay karapat-dapat din sa titulo ng mga makapangyarihang mandirigma ng pamilya. Si Butcher at Farmer ay mga alaga ni Sachin. Ang mga mandirigma na dinala nila ay ang mga elite ng Great Sky Group, isang first-class magnate family. Dahil dito,
sila ay lubos na malakas. Noong una, leeg at leeg ang laban. Ngunit, hindi nagtagal at lumabas ang bentahe ng Great Sky Group. Walang duda na ang Butcher at Farmer ay napakahusay na manlalaban. Sa pag-atake nila, walang makalapit sa kanila ni isa sa kanilang mga kalaban. Dagdag pa, ang mga mandirigma sa kanilang panig ay mas marami kaysa sa mga mandirigma ni Peter. Hindi nagtagal, maraming mandirigma sa panig ni Peter ang namatay. Samantala, patuloy na winuwagayway ni Farmer ang palakol sa kanyang kamay. Sa bawat indayog, isang mandirigma ang napatay. Ang dalawang lalaking ito ay mahusay na nagtutulungan sa isa't isa at ginawa nilang malinis ang lahat ng mga hadlang sa kanilang landas habang papalapit sila kina Peter Woods at Sean Lewis. Clang! Isang kalabog na tunog ang umalangaw-ngaw ng ang talam sa kamay ni Sean ay pinutol ng kutsilyo ni Butcher. Tinundan ito ng paglapag ni Butcher ng slash sa dibdib ni Sean. Ang lalaking ito ay isa sa mga alaga ni Sachin. Bagamat hindi siya kasing lakas ng bulag at ni Ali, tiyak na magagapi niya ang mga katulad ni Sean at Cameron. Nang wala ang kanyang talam, pinalipad si Sean ng 2 o 3 metro paatras bago bumagsak ng husto sa lupa. Kasabay nito, inihampas din ni Farmer ang palakol sa kanyang kamay kay Cameron Zacks. Tumigilid si Cameron at umiwas sa pag-atake, pinamamahalaan ang isang makitid na pagtakas mula sa palakol ni Farmer. Ang palakol sa halip ay bumagsak sa kotse, at ang malakas na hampas ay nawasak ang hood ng kotse. Sa ganitong lakas mo, paano ka makakalaban sa Sachin Hall? Joke ba kayo? Itinaas ni Farmer ang palakol sa kamay at tumawa ng malakas. Gamit ang isa pang indayog ng palakol, tinadtad niya si Cameron at pinalipad ito pabalik. Sa ngayon, ang malaking labanan ay malapit ng matapos. Halos kalahati ng grupo ni Peter ay nakahandusay na sa lupa. Ang mga nanatili at nagawa pa ring tumayo ay nasa bingit ng emosyonal na pagkasira. Habang tumutulo pa ang dugo sa dibdib, sinigawan ni Sean si Peter, "Pangalawa kuya. Takbo!" Pagkatapos, nakipagtulungan si Sean kay Cameron upang protektahan si Peter, at naghanda na lumikas mula sa lugar. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, walang anumang paraan upang umatras. Tumatakbo palayo. Kung tatakbo ka, hindi namin makumplito ang aming gawain. Paparusahan tayo pagbalik natin, sabi ni Butcher. Masamang dinilaan ang kanyang talam na nababalot ng dugo, tumingin siya kay Peter at sa grupo nito na parang mga patay na karne. Umpisa pa lang ito. Susunod, Dear Summers man o Carson York, lahat kayo ay kailangang mamatay. Matapos ilabas ang mahigpit na pag-init na iyon, si Butcher ay tumalon ng kasing bilis ng kidlat, hanggang sa punto kung saan siya ay naging blur habang siya ay lumipat patungo sa grupo ni Peter. Kayang-kaya nga ni Butcher na patayin silang tatlo. Gayunpaman, sa sandaling inilabas niya ang kanyang talam, nakarinig siya ng kalabog. Isang figure ang biglang hamarang sa kanyang kutsilyo gamit ang isang kulay abo na talam. Ang banggaan sa pagitan ng magkabilang sandata ang nagresulta sa kalabog na iyon. Bagamat hindi umatras si Butcher, nakaramdam siya ng pamamanhid sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki. Napaatras ng isang hakbang ang figure, saka itinuwid ang kulay abong kutsilyo sa kanyang kamay. "Sino ka ba? Saan ka nang galing?" Tanong ni Butcher na medyo naguguluhan. Habang natulala pa rin siya, may ilang silhouette pa ang biglang lumitaw sa tabi ng figure. Bawat isa ay may natatanging lakas. Nakipagtulungan sa figure na may kulay abong kutsilyo, na naglunsad ng unang pag-atake, hindi bababa sa 3 mandirigma ang sabay-sabay na umatake kay Butcher. Boom! 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 Ang tuloy-tuloy na suntok ay nagpaulan kay Butcher na parang bagyo. Kahit na mas malakas siya kaysa sa bawat isa sa mga taong ito, hindi niya kayang makipagkompetensya sa magkasanib na pagsisikap ng napakaraming mandirigma. Kaagad, medyo nahihilo si Butcher dahil sa mga pag-atake. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Isa pang suntok ng matangkad na lalaki ang nagpalipad kay Butcher. "Ikaw ang lalaking iyon, Tarzan." Pagkalapag sa lupa, naramdaman ni Butcher na parang nabundle ng truck ang kanyang katawan. Sa sobrang kahirapan, sumuray-suray siyang tumayo at hindi makapaniwalang tumitig kay Tarzan. Hindi lang si Tarzan ang naroroon, kundi pati sina Ashblood, Jamie Sunder, Martin Jakeman, at Fiona Jennings. Lahat noon ay miyembro ng Wolf's Den. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Jamie, pagkatapos ay sumigaw, "Patayin silang lahat." Muli, silang 5 ay sama-samang nilusob ang malubhang sugatang Butcher. Hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap para tapusin siya, at hindi nagtagal ay naiwan siyang nakahandusay sa balang dugo.
Samantala, sa kabilang banda, medyo nalilito rin si Farmer sa sitwasyon. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Malinaw, ang kanilang koponan ay malapit ng manalo sa labanan. Ngunit, biglang lumitaw ang grupong ito ng mga kakaiba. Bawat isa sa kanila ay tila isang psychopath. Paimpul silang sumugod at nag-away. Bawat move na ginawa nila ay sinadyang pumatay. Bawat isa sa kanila ay mukhang napakabangis. Hindi nakakagulat, ang mga manlalaban ng Great Sky Group ay walang kalaban-laban para sa kanila. Isang nakakatakot na kaisipan ang sumagi sa isipan ni Farmer. The next second, nagpapanik na siya. Ito ay isang bitag. Ang tinatawag na Peter at ang iba ay pain lamang. Inaasahan na ng kabilang partido na magpapadala si Sachin ng mga tao para pigilan at patayin ang grupo ni Peter ngayong gabi. Tinadya sana ni Sachin na ipakita kina Tyr at Carson ang kanyang lakas, ngunit naisip ito ng kanilang kalaban, kaya naghanda na sila ng maaga. Ang pagsasaayos ay sinadya upang maging isang sampal sa mukha para kay Sachin. Ano ito? This is bad. Napagtatanto na ang kanyang panig ay dehado, hindi sinasadya ni Farmer na manatili. Pinipilit pabolaikin ang ilang miyembro ng Wolf's Den na may lubos na malakas na puwersa, naghanda siyang tumakas sa lugar. Gayunpaman, sa oras na ito, isang talim ang biglang tumama sa kanya. Automatikong nilabanan ng magsasaka ang pag-atake gamit ang palakol sa kanyang kamay. Gayunpaman, sumunod ang pangalawang talam, at gayon din ang pangatlo. Matapos ang tatlong talam, napilitang huminto si Farmer. Nang makita niya ang lalaking nasa tapat niya, bumungad sa mukha niya ang pagkagulat habang sinisigaw ang pangalan ng lalaki, Lancelot Fire. Ang aso ni Sachin, hahatiin kita ng buhay ngayon, malamig na ngumuso si Lancelot, na humahangos patungo kay Farmer gamit ang kanyang talam. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang partido. Makalipas ang 1 minuto, bunga ng kanyang masiglang galaw, muling nagbubukas ang mga lumang sugat sa katawan ni Lancelot. Dahil sa isa pang suntok ng palakol ni Farmer, nabasag ang buto ng balikat nito. Samantala, si Farmer ay natusok ng 3 talam ni Lancelot. Ang bawat hiwa ay isang nakamamatay na sugat. Pumagsak sa lupa, napahamak siya. Kabanata 649. Pagkatalo. Ang labanan ay malapit ng matapos. Ang mga tao ni Sachin Taylor, na pinamumunuan ni Butcher at Farmer, ay binugbog ng husto. Ito ay isang napakalaking pagkawala. Sa buong gabi, nakaupo si Tyr Summer sa isang jeep na nagmamasid sa labanan ng hindi umaalis sa sasakyan. Sa windshield ng jeep, nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa larangan ng digmaan. Ang kinalabasan ng labanan ay hindi kailanman nag-aalinlangan. Nawala ang mga tao ni Sachin, habang ang pangkat ng mga mandirigma ni Peter Woods ay nawala ang kalahati ng kanilang mga puwersa sa pagtatapos ng labanan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay nagduso lamang ng mga bahagyang pinsala. Ito ay isang hindi gaanong mahalagang paligsahan ng lakas sa pagitan ni Tyr at Sachin. Si Sachin ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki. Kasama sina Sky Sullivan, Ali, at ang marami, mayroong kahit 12 sa kanila. Ang Butcher at Farmer ang talagang pinakamahina sa kanilang lahat. Walang kabuluhan kay Sachin ang kanilang pagkamatay. Pagkatapos ng pagbisita ni Sachin sa Canentine Mansion linggo na ang nakalipas, sa wakas ay sinimula ng Great Sky Group at ng pamilyang Moore ang kanilang kampanya sa Timog. Dati, abala sila sa pakikitungo sa mga henero ng Timog at pinabayaan si Tyr at ang kanyang mga tao. Ngayong umayos na ang mga bagay, gusto ni Sachin na suriin ang mga kakayahan ni Tyr. Kahit na pinadala niya ang dalawa sa pinakamahina niyang anak na ampon, ito ay itinuturing na magalang sa bahagi ni Sachin. Si Peter at ang kanyang mga tao ay walang pagkakataon laban sa Butcher and Farmer. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga miyembro ng Wolf's Den. Naisip ni Tyr at Carson York na may balak na tambangan si Peter kanina. Sa lakas ng Wolf's Den, nalabanan ni Tyr ang pananambang ni Sachin at nilipol ang kanyang mga tao. O marahil, ito ang dahilan kung bakit naantala ni Carson ang pagdating ni Peter. Anyway, ito ang unang paligsahan ni Tyr at Sachin, kung saan lumabas si Sachin bilang pinakamalaking talunan sa gabi. Sa Sachin Manor kinaumagahan. Nag-aalmusal si Sachin, habang nakaupo sa tabi niya si Lilia Gibson. Kahit na siya ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay, hindi nililimitahan ni Sachin ang kanyang mga paggalaw sa loob ng manor. Sa kabaligtaran, tinatrato niya siya ng medyo disente. Palagi siyang nasa tabi niya mula nang maging alagad niya ito.
Noon, naatasan siya sa paglilingkod kay Sachin at sa pang-araw-araw na buhay na muli niyang ginagawa sa kasalukuyan. Matapos niyang makitang matapos ang kanyang oatmeal, agad na nilagyan muli ni Lilia ang mangkok ni Sachin. Kumuha siya ng malaking kutsara at tumingin sa kanya. Malamang galit ka sa akin dahil pinananatili kita dito, hindi ba? Nanginginig si Lilia. Siyempre hindi, Master. Ang insidenteng iyon ay pagkakamali ko. Ito ba? Napangiti si Sachin. Lilia, malapit ka na sa 40 taong gulang, tama ba ako? Oo, Guro. Ako ay magiging 40 sa loob ng 6 na buwan. Kung ganoon, naisipan mo na bang bumuo ng pamilya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lilia habang nagmamadaling sinabi, hindi, Guro. Gusto kong manatili sa tabi mo at pagsilbihan ka hanggang sa katapusan ng maraming buhay. Lilia, nagpalit ka na. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Umiling si Sachin. Guro, ako. I know you cannot move on from Zeppelin Wayne. Don't forget that he is on Tear Summers' side. Kagabi, nagpadala ako ng mga tao para tambangan ang isang team mula sa Riverdale na tumulong kay Tear sa Strego City. Iyon ang una kong pakikipaglaban sa kanya. Sa kasamaang palad, natalo ako. Nakentrota ang mga mata ni Lilia. Hindi niya inaasahan na maririnig si Sachin, isang nilalang na kinatatakutan ng Diablo, na umamin sa sarili niyang pagkatalo. Lilia, walang ibang nakakakita nito na kasing linaw ko. Ang aming, kapwa ang pamilyang Moore at ako, ang pinakamalaking hadlang sa kumpletong dominasyon sa Timog ay hindi sa Lund family of the Cascades o sa Cantentin Mansion sa West Suez. Ito ay Tear Summer sa halip. Malapit na ang laban namin ni Tear. Pagdating ng panahon, isa lang ang mananalo. Kapag dumating ang araw na iyon, makikita mo muli si Zeppelin, ngunit sa magkasalungat na panig. Papatayin mo ba siya kung utusan kita? Hindi sumagot si Lilia. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi masasagot na tanong. Tumawa si Sachin at tumingin kay Lilia na may amused expression. Malapit ka ng 40. As you are my disciple, I have the responsibility to look for a man who can take good care of you. Mark my words, Lilia. Kung sino man siya, hinding-hindi siya maaaring maging Zeppelin Wayne. Hindi makapaniwala si Lilia sa narinig. Napaupo siya habang patuloy nang umunguya si Sachin sa isang piraso ng brownie. Come in, utos ni Sachin. Pumasok si Sky, Elias, at ang iba pang mga anak ni Sachin. Alam na nila ang pagkalipol ni Butcher at Farmer sa kamay ni Tear kagabi. Kaagad, pumunta sila sa Sachin Manor, gustong ipaalam kay Sachin ang masamang balita. Bawat isa sa kanila ay galit na galit, at hindi makapaghintay sa utos ni Sachin na pabagsakin si Tear Summers. Gayunpaman, gabi na sila dumating at tulog na si Sachin. Hindi sila nang ahas na abalahin ang kanyang mahimbing na pagtulog, kaya sa halip, naghintay sila sa labas ng kanyang pinto hanggang ngayon. Patay na sina, Butcher at Farmer, Ninong. Ngayong nasa alyansa na tayo sa Moore family, nakuha na natin ang halos lahat ng South Strego City ang base natin, at sa tingin ko ay oras na para maglinis tayo. Pataas na sabi ni Sky pagkapasok niya sa kwarto. Inilipat ni Sachin ang kanyang tingin at sinabing, inutusan mo ba ako? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sky habang mabilis na nagpaliwanag, I dare not, Godfather. Yet, what happened yesterday is not something to be overlooked. That was all it took for you lot to get riled up. Sak! Tumawa si Sachin. Laminggalinga ang grupo ng mga foster son, na awkward na inilipat ang kanilang tingin sa paligid ng silid. Maraming bagay ang gusto nilang sabihin, ngunit nang makita ang tugon ni Sachin, mas mabuting huwag na lang magsalita ngayon. Tumayo si Sachin at binigyan ang sarili ng mabilis na pat-down. 10 taon akong nakakulong sa Golden Pagoda. Kailangan kong gawin ang isang bagay para maalis ang bad vibes na dala ko, bulong niya. Anong ibig mong sabihin? Walang nakaintindi kung ano ang kinukuha ni Sachin. Hindi ba ito na ang oras para tipunin ang kanilang mga puwersa at lipulin si Tear Summers ng tuluyan? Kabanata 650. Upang magpakasal kay Dean Young. Bagaman, walang nang-ahas na tanungin ang desisyon ni Sachin Taylor. Elias, balita ko noon pa man ay may gusto ka kay Lilia, tama ba ako? Tanong ni Sachin, nakatingin kay Elias. Lumiwanag ang mukha ni Elias. Hindi niya nakitang dumating ang tanong ni Sachin. Sa kabilang banda, kinilabutan si Lilia Gibson. Nagpaplano ba si Sachin na pakasalan siya sa bastos na iyon?
Siyempre, pahihirapan niya siya. Tumango si Elias. Oo, mahal ko siya sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Kung ako ang magiging asawa niya, gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Tumingin siya kay Lilia, hindi maitago ang kanyang kahindik-hindik at mapanlinlang na ekspresyon habang siya ay nagsimulang magpantasya. Master, please. Nagpakita ng nakakaawang ekspresyon si Lilia at tumingin sa direksyon ni Sachin, nagmamakaawa sa kanya na maawa sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang niya ito sinilip. Sa halip, tumawa siya. Si Lilia ang alagad ko, responsibilidad kung hanapan siya ng mabuting asawa. Kung sino ang magiging asawa niya, magiging foster son ko rin. Ngayon, ako ang magpapasya sa groom mula sa inyo, deklara ni Sachin. Pinagpawisan si Lilia. Kahit anong pag-aatubili ang naramdaman niya, walang bagay na hindi niya mababago ang isip ni Sachin. Samantala, si Elias naman ay nakangiti sa pag-asa. Nagsimula na siyang magpantasya kung papaano ang gabi ng kanilang kasal. I hereby announce that the person to marry Lilia is. Sachin pointed his finger at Elias. Nang papaluhod na si Elias para magpasalamat kay Sachin, ang lalaki mismo ang biglang inilayo ang daliri niya at itinutok kay Dean Young. Dean. Lahat ng tao sa kwarto ay natulala. Nanlaki ang mata ni Elias habang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ang lalaking ikakasal ay hindi siya, ngunit sa halip ay si Dean Young. Nagulat din si Lilia. Mas matanda sa kanya ang lalaking iyon kahit 8 taon, bakit naman gagawin ni Sachin ang ganoong bagay? Biglang may pumasok sa isip niya. May dahilan sa likod ng desisyon ni Sachin. Hindi rin inaasahan ni Dean. Sachin, ito. Habang nag-uusap ang mga nakatira sa kwarto, kitang-kitang kinilig ang lahat, pati na si Sky, na kumunat ang noo. Hindi nakita ni Elias ang malupit na paghihirap ng emosyon na kanyang pinagdaanan. Malinaw na gusto siya ni Sachin na maging asawa ni Lilia. Bakit nagbago ang isip niya sa huling sandali? Habang kumukulo ang galit sa kanya, gusto ni Elias na pagsabihan ng publiko si Sachin dahil sa kanyang mga kahibangan. Nawalan siya ng lahat ng dahilan. Bago pa man siya makapagsalita ay nakuha na siya ni Sky. Gulong-gulo na rin siya habang naiintindihan niya kung ano ang pinagdadaanan ni Sachin. Huminga ng malalim si Elias at sa sobrang pagsisikap, nagawa niyang pakalmayan ang sarili. Sachin, hindi ko maintindihan. Walang nararamdaman sa pagitan namin ni Lilia, sabi ni Dean. Hindi ba dapat Godfather ang tawag mo sa akin? Tumingin ng diretso si Sachin sa mga mata ni Dean. Pero, Sachin, tumanggi ka ba? Walang alinlangan, napaluhod si Dean. Ninong. Umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Sachin sa buong silid habang sina James Martin at ang bulag na lalaki sa pagsunod ng pagtawa. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Lilia at ng iba pa. Tila wala sa lugar ang komedya ni Sachin sa isang desisyon, ngunit naunawaan ng lahat ang mensahe sa likod ng kanyang mga aksyon. Pagtingin kay Lilia, tinanong ni Sachin, Lilia, Dean is a wonderful man. Hindi ka ba papayag sa kasal? Huminga ng malalim si Lilia. May choice ba siya? Gagawin ko, maraming salamat, Guro. Wonderful. Tumawa si Sachin. Since it is decided, the wedding will happen tomorrow, right here, officiated by yours truly. Kaagad, binati ni James, ang bulag, at ang iba pa sina Lilia at Dean, na binati sila ng magandang kasal. Si Elias ay nakatayo sa mga anino, nagpupumilit na pigilan ang kanyang matinding galit. Sa tirahan ni Elias, ang mga hiyawan ng galit at mga tunog ng pagkabasag ng mga bagay ay narinig. Siya, sa sandaling ito, ay walang pinagkaiba sa isang galit na hayop na nais lamang nasaktan ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Di pwede ito. Talagang nagalit si Elias dahil mahusay siyang nilalaro ni Sachin. Bakit niya naitanong iyon kay Elias kung nakapagdesisyon na siya kung sino ang mapapangasawa ni Lilia? Tinubukan bang ipahiya siya ni Sachin? Hindi matanggap ni Elias ang katotohanan. Lalong lumalim ang galit niya kay Sachin. Sino siya? Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan matapos sirain ang bawat solong bagay sa kanyang vilya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan na may sapat na oras upang isaalang-alang ang mga nakakatawang ideya, at isang malalim na paghinga mamaya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinuntok niya ang isang string ng mga numero at hindi naghintay ng mahabang panahon, ang tawag ay mabilis na sinagot. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng telepono, ano na, Mr. Sullivan. Walang kwenta ang lalaking inayos mo noon. Hindi niya magawang mag-snipe ng target na 20 metro lamang ang layo.
Ni-high mo ba kayo? Sabi ni Elias. Umalaklak ang lalaki. Pinaliit namin ang aming target, ngunit wala nang susunod. Nagdilim ang ekspresyon ni Elias. Mabuti, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon upang itama ang iyong mga pagkakamali. Ikaw. Gayunpaman, bago siya makatapos sa pagsasalita, agad na tinanggihan ng lalaki ang kanyang alok, at sinabing, paumanhin, Ginoong Sullivan, hindi ka pinapayagang mag-order sa amin ng higit sa isang beses. Maliban kung ito ay ideya ng iyong kapatid. Maaari kitang bayaran, kahit magkano ang gusto mo. Wala itong kinalaman sa pera. Tinapos ang tawag. Bakit anong nangyayari? Halatang mas galit pa si Elias kaysa kanina.